at ang pinakahuli po ay sa May 22. At para din po sa kabitiran ng lahat na ang mga auditionee po natin ngayon ay hindi malalaman kung sino po ang mapipili ngayong araw. Dahil ang lahat po ng mga mapipili at tutungtong sa elimination round ay makikilala pa po natin sa May 22. Kaya po lahat po ng ating auditionees simula po sa unang araw ng ating Gintong Tinig audition hanggang huling araw po ng ating Gintong Tinig edition ay inaanyayahan po na dumalo po dito po muli sa ating Municipal Plaza para malaman po natin at makuha po natin ang mga papremyo na naghihintay po sa bawat kabataan. Ayun po, ano po, lahat po ng mag-audition ay hindi po lahat makukuha, pero meron pong naghihintay na aginaldo. Ayan, kapag sinabing aginaldo, pampasko lang siya, di ba? Pero hindi lahat ng aginaldo nakikita. Minsan nararamdaman, di ba? Kasi after mo ditong kumanta, makukuha mo or mararamdaman mo yung pagmamahal at suporta na ibibigay ng inyong mga magulang, guardian na kasama ngayong araw. At syempre, para bigyan pa po tayo ng overview at mas malalim na history ng ating Gintong Tinig Kids, inaanyayahan po ang ating Municipal Youth Development Officer, ang Program Manager po ng Radyo Kaedup, Miss Jami Eloisa Amazona. Hapon po sa inyo at gayon din sa mga nasa live po natin na marami na po na nakikinig at nanonood. Magandang hapon po sa inyong lahat. Para po bigyan kayo ng briefer, ano ba tong Gintong Tinig? Ano po, nagsimula po ito sa pangunguna po ng ating former mayor at ngayon po ay provincial administrator, Sherwin Halilita ay sa kanya pong inisyatibo na magkaroon po tayo ng ibang avenue para mapakita ang husay at talento ng ating mga kabataan, bata, senior citizens, at gayon din sa part naman ng adult category. So we have 4 po. Nagsimula po kami sa 4 na categories. Ngayon taon po na to, we have already magkaroon na po kami ng season 5 ng Gintong Tinig. Noong nakaraan taon po ay hindi po kami nakapag-start dahil po marami po tayong mga naging challenge, pero ngayon taon po na to, ibinabalik natin ang Gintong Tinig. Hindi lang po ito pang kutip-tapan kung hindi pang summer edition na. Kaya po doon po sa ating mga kababayan, we have 4 sets po ng audition. Maghihintay po ang Radyo Kaedu para sa mga batang talentado at magpapakita ng husay sa pagkanta. Yun lamang po at sana po sama-sama niyo po kaming samahan at abangan ang mga kabataang Dingalenyo, ang mga batang Dingalenyo na talaga namang tunay na talentado. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, tunay nga kapag batang Dingalenyo ay talentado. Ang maikwento ko nga lang po habang nagsasalita ako dito sa harapan, feeling ko nagde-defend ako sa mga teachers ko dati. Kinakabahan tuloy ako bigla. Pero yun nga para bigyan po tayo ng paunang pananalita, tinatawagan po ang ating punong bayan, Mayor Aurora Guzman Taay. Ayan, salamat Harlan. Magandang hapon po sa lahat. Tama po yung sabi ni Harlan noong nakaraang araw ay Arts in the Park. Ngayon naman ay Gintong Tinig Kids Edition. Dadagdagan ko yung sinabi ni Miss Jam. Bakit nagkaroon ng Gintong Tinig sa panahon ng ating dating punong bayan? Kung natatandaan po ninyo, nagkaroon po tayo ng pandemic. Nag-uusap po kami. Sabi namin, maraming tao ang pwedeng ma-depress kasi hindi naman makakalabas. Nag-iingat po tayo noon di ba? Naka-face mask, tapos limited yung paglabas, walang masyadong nagkikwentuhan. Sa pag-iisip ng mga problema, baka ma-depress. Kaya, naisipan po ang programa ng Gintong Tinig. At tandang-tanda ko noon, nasa radyo pa sila noon. Kami din noon, umaabang lang kami. Pagka meron na silang radio program, Gintong Tinig, inaabangan namin yan. Kasi nga, kahit papaano, tayo ay
nalilibang. Meron tayong inaabangan kasi nga hindi makalabas ng bahay. Pero hindi natin sukat akalain na nagsimula lang siya sa simpleng gintong tinig, pero napakalaki ng bagay na nagawa nito sa ating mga kabataan. At sa mga dingalenyo na naging bahagi nito. Siyempre, especially sa mga kabataan kasi kilala niyo ba sila Ate Lauren? Sila Ate Hazel? Sila Ate Shai? At sila Ate Jocelyn? Nag-umpisa sila bilang mga gintong tinig contestants. At makikita natin sa kasalukuyan gaano na sila kahusay. Na-boost din yung kanilang confidence. Humarap sa tao, mag-perform. Kaya ngayon, hindi tayo nahihirapan sa bayan ng Dingalan kung sakaling merong competition pagdating sa singing contest. Kasi meron na tayong mga gintong tinig performers. Pero, hindi matatapos doon, mga anak. Gusto natin, hindi lamang kayo makilala sa bayan ng Dingalan, sa lalawigan ng Aurora. Pangarap natin, kayo din ay mapanood natin sa national TV. Gusto natin na dumating ang pagkakataon, meron din tayong aabangan sa telebisyon, na ang contestant ay galing sa bayan ng Dingalan. At hindi imposible na isa sa mga batang ito at sa mga bata pang sasali, meron pa tayong May 8, May 15, May 22, ay meron sa kanila na mahuhubog, mahahasa ang kasanayan, ang kakayahan sa pag-awit, at dadalhin, ang ating bayan, sa labas ng lalawigan ng Aurora. So, hindi lang dito sa atin. So, ngayon pa lang, congratulations na in advance sa ating mga chikiting. Kung titignan natin sila, tingnan ng mga judges para lang silang maglalaro. Parang malalaman natin mamaya, kung ang kanilang mga kakayahan sa pag-awit. At syempre po, maraming salamat sa ating mga barangay officials, sa ating mga kapitan na supportive. Mag-cheer sila doon sa kanilang mga bata, na mula doon sa kanilang mga barangay, ang ating sangguniang kabataan. And of course, congratulations sa ating Radyo Ka-Edup. Panibagong journey ito para sa mga kids naman ngayon. At alam natin, ang ating MYDO, yung suporta natin sa mga bata at kabataang Dingalenyo. Kasi ayaw natin na masayang ang bakasyon. Napaka-holistic ng approach. May arts, merong singing, at may mga iba't iba pang mga aktibidad na alam natin makakatulong sa ating mga bata at kabataang Dingalenyo. Kung sino man yung mananalo, syempre swerte yon. Pero ngayon pa lang, sabi ni Kuya Harlan kanina, may aginaldo, bago umalis si Mayor, magbibigay sa inyo ng pambili ng tinapay. Dito sa ating 6 na mga bata na mag-o-audition ngayon. So yun, good luck and God bless sa inyo. And sa atin pong mga magulang, salamat din po sa inyong pagsuporta sa inyo pong mga anak at sa programa pong ito. So muli po, magandang hapon at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Mayor Aurora Taay. At syempre, hindi na natin patatagalin pa. Para sa criteria for judging, voice quality and musicality, 30%. Timing, diction and clarity, 25%. Mastery and difficulty, 25%. Interpretation and stage presence, 15%. And audience impact, 5%, for a total of 100%. At syempre, kung meron tayong criteria for judging, ay meron din po tayong mga hurado na huhusga at
tutulong sa ating piliin ang susunod na Gintong Tinig Kids Champion. Ang unang hurado ay ang GT or Gintong Tinig Mentor Season 1, Ma'am Arlene Santos. Palakpakan naman po siya. At ang susunod naman po ay ang ex-officio member and SK Federation President ng Dingalan, Ma'am Jera May Ramos. At syempre, hindi ko makalilimutan the Human Resource Officer of LU Dingalan, Ma'am Srikalinda Nombrere. Kaya naman umupo, makinig at makisaya dahil ngayong araw ipapakita ng mga kabataan ang tunay na galing ng Gintong Tinig. Ako po ang inyong lingkod, Harlan Berlasidos, at sabay-sabay nating tunghayan ang isang makulay at masayang paligsahan. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang Gintong Tinig Kids Summer Edition. Tinatawagan ang una nating contestant. Ano pangalan mo? Gilbert sa Walboro po. From anong barangay? Aplaya po. Okay. Ano kakantahin mo, pate? Saksi ang langit po. Saksi ang langit. Napakaganda. Okay, good luck.
Wala bang palakpakan dyan? Tama, nasaksi ang langit sa iyong napakaganda at napakagaling na talento. Ayan. At syempre, wag po tayong aalis para po sa komento ng ating judges. Hello, hello. Hello, Gilbert. Hello po. Unang-una sa lahat, congratulations. Ang masasabi ko lang, sa voice quality, maganda yung boses mo, malinis, at nasa timing ka. Parang ano nga yung ano mo, yung kanta, pang matanda. In love ka na ba? Alam mo yung ano, nag-enjoy ako. Ang suggestion ko lang ay laksan ng boses, sa control ng boses, pero overall, maganda, maayos yung performance. Ayan, so Gilbert, tama Gilbert ano? Natutuwa ko kanina kasi tinitignan ko yung paa niya tsaka yung kamay. Kaya alam mo talagang ano niya yung timing nung kanta. Kasi nag-ano siya, nag-gano na kamay. Sabi ko ganyan. Sabi ko, Ate Ern, pansinin mo yung bata. Alam niya agad yung tempo nung, nung kanta. No? Siguro bukod doon, dadagdagan ko yung sinabi ni Ate Arlene, bukod doon sa lakas ng boses, siguro connection with your audience. Maganda yung boses, kaso nakukulangan lang ako doon sa connection. Siguro maganda, lalakad ka sa stage, lalapit ka ng konti, titingin ka sa mga tao, ganun ano. Hello, Gilbert. So, congratulations sa iyong pagpunta dito at pagkanta. So, nasabi naman na nila na yung mga comments. So, ang idadagdag ko na lamang ay pagpatuloy mo lang yung pagkanta mo kasi dito natin mahasa yung kung ano yung kakayahan natin sa pagkanta. Yun, congratulations. Thank you. Thank you po. Ayan, napakagaling. Tama yung sabi ng mga judges na yung kantang napili ay parang in love na yung bata. Ang sarap tuloy magmahal habang pinapakinggan yung bata, parang nagdadasal siya sa kalangitan na dumating na yung pagmamahal na gusto niya. Ayan, syempre, para bigyan tayo ulit ng isang magandang performance, please welcome our contestant number 2. Palakpakan po dyan. Ayan, kapag tinawag po yung contestant, palakpak na lang po tayo. Tatanungin ko ulit nila, anong pangalan? Ano po? Hello, magandang hapon sa iyo. So, tanong ko lang kung anong pangalan mo at taga saan ka, Bunso? Dear Epeldes, Taga saan ka po? Ibuna, Ilang taon ka na? 6 po. 6 years old. So, incoming magkikinder ka na. So, ayan. So, ano ang kakantahin mo ngayon? Nandito ako. Nandito ako. So, meron ka bang inspiration? Bakit nandito ako ang kakantahin mo? Opo. Okay, sige. Simulan na po natin. Covers PH. Nais malaman
Andito daw siya. Di ba? Feeling ko para talaga sa akin tong hosting na to, no? Ang sarap-sarap talagang magmahal. Ayan, sana din may sound to, no? Ayan, eto ba, i-interviewin ko muna ng ating mga ma'am about sa iyong performance. Hello, Jiho. Ang para sa'yo naman, smooth yung boses mo, super sweet. At nasa timing ka din. At sa una, napansin ko lang, confident ka, pero sa bandang dulo, medyo nawala ata. Para kayong mga matatanda na ano, parang ano. Pero, suggestion ko lang sa mga high notes, practice pa. Overall, good job. Ayan, siguro sa akin naman, ang napansin ko lang yung control ng boses. May times kasi na minsan na sinisigaw na niya yung ilang mga lyrics, ano. Tapos yung eye contact with your audience. Pero nakakatuwa kasi chinicheer siya ng mga kasama niya, no. Kahit mga magkakalaban sila, nagchichiran sila. So magandang, ano yun, magandang bagay. Yun. So, congratulations sa'yo, Jiho. So, ayun, siguro yun nga yung sa pagbaba at pagtaas ng boses mo. Minsan, hindi na siya tumatama doon. So, yun, more practice lang dun sa may pinaka high notes. So, yun, the rest naman is maganda naman yung naging result nung kanta. Ayan, thank you so much po mga ma'am. Ngayon naman po, para pakinggan po natin ang susunod na performance na ibibigay po ng ating contestant number 3. Hi, contestant number 3. Anong pangalan at taga saan? Major B. Celeste po. From? Anong barangay? Ibuna Oh, po. ang daming mga singer sa Ibuna, ano. Kaya pala ganito ang boses ko kasi taga-Karagsakan ako eh. Biro lang po, ano. Biro po sa mga taga-Karagsakan dyan. Ay, hala, Kapitana, pasensya na, ha? Ang tanong ko, sa tingin mo, be, kanino ka nagmana ng ganda ng boses? Bukod sa akin, ha? Yes, naman. Kanino ka nagmana? Kay mama or kay papa mo? Sa tita ko po. Ay, sa tita. Mga nanay, mga tatay, pasensya na po kayo. Napahiya ang lahin sa tita. Sa tita, sa ang side? Nanay o tatay? Nanay po. Ay, sa nanay. Okay. So, ano kakantahin mo ngayon? Pangarap lang kita. Harland, pang sa'yo talaga to, Harland. Ano? Sige, thank you. Good luck.
Ayan, maraming salamat, Itadaki Maes. Di ba? Nag-i-itchik ko siya, di ko na naiintindihan. Pero alam niyo yung kanta ng bata? Alam niyo yung kanta ng bata? Ito, tuwa kay sa Itadaki Maes ha. Yan yung kanta ng bata. Dati lang din talaga, pangarap ko lang din siya. Pero kasi ngayon, masaya na ako. Ayan na, hindi na. Kidding aside, pakinggan na po natin ang komento ng ating mga hurado. Hi, Joy. Ang masasabi ko lang sa'yo, maganda yung boses mo. Siyempre, babae tayo. Kailangan natin ng vibrato. Ang suggestion ko lang sa'yo, practice pa. Pagdating sa voice, sa boses, may emotion naman yung pagkanta mo. Confident ka din at nasa timing. Overall, maganda, maayos ang performance. Thank you po. Ang daming sinabi ni Ate Arlie. Gagayahin ko na lang. Hindi. Kasi yung song, di ba, yung song ay duet song ng parokya ni Edgar tsaka ng isa pang babae. Ano. So nasasanay siguro tayo na pakinggan siya ng medyo mababa sa ibang part kasi nga may part na panlalaki. Pero still, nabigyan naman ng hustisya kahit na duet yung song. So maganda pa din. Thank you po. So, congratulations unang-una. So, itong song na to ay sabi nga duet song. So, overall naman dun sa may duet, yung duet song na yon, naitawid naman natin. So, naging maganda yung result na isa lang yung kumakanta. So, congratulations po. Thank you po sa inyong lahat. Thank you. Ayan yung kanta niya, no, patunay lang na kapag may pangarap ka, ay matuto kang gumawa ng paraan para makamit mo yung mga pangarap na yon. And syempre, may pangarap din ang susunod nating contestant. Contestant number 4. Hello, magandang hapon sa iyo. So, ano po ang pangalan? Joris D. Remodo po. Taga saan po? Ibuna po. Anong grade mo na pagpasok? 7 po. Grade 7. So, 12 ka na. Opo. Okay, ayan. So, ikaw po ba ang pinaka matanda dito sa ating audition ngayon? So, Opo. ayan. So, ano po ang kakantahin natin? Sabihin po. Sabihin. So, sino kaya sasabihin? Ganun. So, ayan. Good luck and congratulations na. Ayan, walang gustong magsabi. Ayan.
Ayan, thank you very much. Ayan, sabihin na daw kung aalis ka na para naman hindi siya maiwan sa ere. Ayan, ngayon pakinggan naman natin ang komento ng ating mga judges kung sasabihin nila sa iyo ang katotohanan tungkol sa iyong performance. Hello, Joris. Hello. Hello po. Ang masasabi ko lang sa performance mo, malinis naman yung boses mo, powerful, at confident ka din kasi pumunta ka pa dito sa harap. At siguro pwede pang i-improve yung emotion mo. Yun lang. Pero maayos naman yung performance. Opo. Thank you po. Actually, wala akong naisulat kasi hindi ko alam kung ano yung matinis. Yung siya yung feedback ng ano. Kaya yan. Hindi. Wala akong naisulat kasi maganda, maayos. And then, natuwa ako dun sa paglapit niya. Akala ko nga papalitan niya na tayo dito sa upuan eh. Biro lang. Pero overall, maganda yung performance. May mga part lang na kailangan pang ayusin. Ano, Harlan? Thank you po. So, hello. So, eto kasing kanta na to. Ano lang talaga. Talaga nakaka-relate. So, eto kasi ay trending to kapag ka alas 10 na ng gabi sa cellphone mo. So, habang hindi ka pa natutulog, magre-relapse ka na. So, ang aga ko naman nag-relapse, umagang-umaga. So, ayun, doon sa emotion na napakita mo naman, na na-survive mo naman yung emotion. So, more improvement na lang. Ma-improve naman yung emotion na gustong ipakita nung kanta na ito. Opo, Yun thank lamang. you And po. congratulations sa naging piece mo. Thank you po. Kaya daw siya lumalapit. Hindi daw niya marinig. Kaya sabihin niyo na. So, susunod natin contestant number 5. Hi, Be. Anong name mo? Mona po. Mona from? Ibuna po. Hala, wala na. Karagsakan, ano na? Puro mga taga-Ibuna pala ito, no? Mona. Mona, ang tanong ko, sino ang favorite singer mo at bakit? Hala, Miss Universe pala yung tanungan. No pressure. Sino ang favorite singer mo? Si Angeline Quintos po. Ay, ako din eh. Kasi para... Charis. Okay, Angeline Quinto. Hindi... Quintos. Okay, sige. Bakit siya? Kasi po, tumataas po yung boses niya tapos mo bumibirit din po. Parehas kayo ni Ate Arlene. Favorite din niya yun. Okay, good luck. And congrats na agad. Thank you po. Covers PH. Kada pangsalubay para akong inaanod at nalulunod sa pag-ikos ng mundo. Sa kung ano lamang kaya ko.
palakpakan naman po dyan. Ako naman muna. Gusto ko ako lang. Hindi. Ayaw, pakinggan na nga natin ang komento ng mga hurado sa iyong performance. Hello, Mona. Opo. Alam mo yung kantang yan, parang ano, parang madali lang siya, pero mahirap siya. Oo. Ang napansin ko lang sa una, nasa timing ka naman. Pero medyo nung chorus na delay dun sa mga verse. At masasabi ko lang, more practice para mas lalong gumaling. Yun lang. Ayan. Tinitignan ko si Harlan, parang gusto kong humugot na agad siya no? Ang ninote ko dito, kasi napansin ko kanina bago siya mag-start, inuubo din siya. Parang ako, inuubo din. Tapos sinisipon. Kaya siguro, ayun, suminghot na siya. Ang lakas, ano? Siguro kaya doon siya, may mga ilang part na parang nahihirapan siya doon sa may breathing. Parang bigla siyang nawawala sa tono kasi nga sinisipon na siya, Pero, yung kanta kasi is medyo emotional. Ang meant niya ay para ma-inspire tayo na unahin naman muna natin yung ating sarili. Di ba nga, Harlan? Oo, unahin muna natin yung ating sarili. So, kailangan ma-convince mo kami na dapat kami naman muna. So yun, kailangan ng konting emotions na lang. At isa pa dito siguro sa control and timing. Kasi may ibang part na nawawala siya sa timing. So yun lang ang mga kailangan i-improve. Pero overall, maganda. Hello, Mona. So, yun nga, nasabi naman ni Madam Ika kung ano yung kanta. So, ano yung meaning ng kanta. So, ito ay self-love. So, kung paano ko muna mamahalin yung sarili ko bago ang ibang tao. Kasi, ito kasi ay parang nire-rely nila sa mga breadwinner. So, kagaya niyan, bilang isang bata, so wala pa naman tayo doon sa sitwasyon. Pero, naipakita mo naman yung emotion. So, tinitingnan ko yung mata mo. So, parang pinapakita mo na ako naman muna, regardless of sino ba yung mga tinutulungan ko sa amin. So, ayun. So, control dun sa may ating bosses, yun yung nawawala, yun sa control. So, more on improvement na lang ng nung emotions. Yun. So, ayun lang and congratulations. Thank you po. Ayan, thank you. Papalit nung mic na wala na yung ulo eh. Nasinghot na. Ayun, kaya ngayong pagkanta niya, dahan-dahan lang. Kasi ayun nga din yung mensahe ng kanta na dahan-dahan. Next, huwag na natin patagalin pa. Tapusin na natin ang patimpalak na ito sa ating huling contender. Contender number 6. Dahan-dahan din ang paglakad niya. Hello, magandang hapon. So, ano po ang ating pangalan at taga saan po tayo? Viancer Rain R. Martin po. Taga saan po tayo? Davilan po. Okay. Meron ka mong, parang meron siyang parang meron siyang lahi. May lahi ka ba? Are you a foreigner? Ganun. Hindi naman. So, ayun. So, ano po ang ating kakantahin sa audition po na ito? Sa isang awit po. Sa isang awit. Sige po. So, sige, pwede na natin pakinggan ang ating contestant number 6. Good luck and congratulations. Ang aking buhay
Thank you very much, Beb. Pakinggan na po muna natin ang komento ng mga hurado bago ako mag-comment. Hello, Biancel. Biancel ba? Tama ako. Unang-una, napakaganda ng performance mo. Maganda ang boses, malinis, at very confident. At yung kinanta mo, emotional at naramdaman ko yun. Oh, naiyak na ako eh. Ang masasabi ko lang, napansin ko medyo kontrolin ang boses sa lakas at hina. Pero overall, maganda yung pagkaka-deliver mo ng kanta. Thank you po. Ayun. Sasabihin ko sana effortless. Pero hindi. Talagang nag-exert siya ng effort. So, napakaganda at napakahusay. Ayun lang. Ayan. Po. Simple. Ito kasing, hello. So, itong kanta kasi nito is pang grand finals na. So, ito palang kanta na to, na-research ko siya. So, kanta pala siya ni Laika Gayranon. So, after niyang manalo sa isang sa isang singing contest na The Voice Kids. So, ito yung naging debut niya. So, ang sabi nga dito, ako'y nangarap. Ako'y lumaban. So, kahit mahirap. So, alam naman natin kung ano yung pinagdaanan ni Laika Gayranon. So, nakita ko na itong bata na ito ay may potential. So, more improvement at magpaturo tayo kung paano natin bigyan ng emosyon yung isang kanta. Yun lamang at maraming salamat. Thank you po. Ayan, totoo yung sabi ng mga judges natin, ano. Kung nakita nyo at narinig nyo kanina yung pagbirit niya, hindi mo mahahalatang nahihirapan o bumibirit siya. Mas mararamdaman mo sa puso yung sinisigaw niyang kanta kanina, di ba? Kaya natutuwa kami sa gilid habang nakikinig na ganun yung pag-awit ng bata. Halatang nag-practice talaga siguro ng matagal at inensayo ng kung sino man pong guardian o parents niya. Ayan, syempre po, para po sa huling parte po ng ating programa, inaanyayahan po ang lahat po ng ating barangay officials, kahit ano pong barangay, lapit lang po sa harapan. Gayon din po ang ating mga judges, pati po ang contestants para po sa ating photo opportunity. Ayan, habang di pong lumalapit po ang lahat dito sa harapan, total andito naman na po ang ating mga barangay officials. Inaanyayahan po namin kayo na hikayatin po ninyo ang inyong mga taga-barangay na mag-audition na din po para sa ating Gintong Tinig. Ayun po, pwede na pong bumalik sa inyong pong upuan. Muli po, sa lahat po ng ating barangay officials na nandito, hinihikayat po namin kayo na hikayatin po ninyo ang inyong pong mga kabarangay na makilahok po sa susunod nating audition na gaganapin po sa May 8, dito pa din po sa ating Municipal Plaza. At ayun po, dyan po nagtatapos ang ating unang araw ng audition na ito. At nawa po kayo ay nag-enjoy at naging masaya na napakinggan ang iba't ibang boses ng mga taga-barangay Ibuna ng mga kabataang Dingalenyo. Maraming salamat. See you po ulit sa May 8. Muli ako po ang inyong lingkod, Harlan Bernasinos, ang sandigan ng bayan. Maraming salamat po.